Magandang araw, Pilipinas! Ako si Gian Montilla. Ako naman si Angelica de la Cruz. At ako si Aaron Balurin. At ito ang G1 News. Ang programang naglalayong iparating ang mga makabuluhang balita At talakayan tungkol sa tinig, lakas at papel ng kababaihan sa ating lipunan. Sa panahon ngayon, patuloy na pinapatunayan ng mga kababaihan na sila ay may kakayahan, talino at puso sa bawat larangan mula sa kalusugan, edukasyon, relihiyon, ekonomiya at paghahanap buhay at gayon na rin sa politika. Subalit, kaakibat ng kanilang tagumpay ay mga hamon na patuloy nilang hinaharap upang makamit ang ganap na pagkakapantay-pantay ng kasarian. sa programang ito. Ating pag-uusapan kung paano na ipapakita ng kababaihan ang kanilang katatagan at kontribusyon sa iba't ibang sektor ng lipunan. At upang simulan ang ating mga ulat, tunghayan natin ang sitwasyon ng kababaihan sa larangan ng kalusugan. Narito si Liam para sa ulat. Thank you, Gian. Ngayon tayo ay nasa Kalantipay, Baliwag at kasama ko ngayon si Miss Jaysa Lacson, isang nursing student mula sa Baliwag University upang makapanayam sa usaping pangkalusugan at pangkababaihan. Okay, Miss Jaysa. Bilang isang babaeng nursing student, sa tingin mo, nabibigyang pansin at natutugunan ba ang mga issue na pangkalusugan ng mga kababaihan sa kasalukuyan? Sa aking palagay is hindi nila masyadong napapansin yung mga kababaihan dahil kahit anong posisyon ngayon sa mga hospital o sa mga healthcare facilities is meron pa rin gender inequality. Lalong-lalo na kung halimbawa is parehas kayo ng gender is hindi natutugunan yung sa mga kababaihan dahil madaming mga babae na nahihiyang magsabi sa mga lalaki. Naranasan o na-witness mo na ba yung mga sitwasyon kung saan hindi pantay o hindi fair ang pagtrato sa mga kababaihan sa ospital o sa klinika? Oo, madami na din ako na-witness na ganyan, lalo na nung nag-duty ako sa CARPA or sa BDH or sa Baliwag District Hospital dahil mayroong mga kababaihan doon na mga naka-catheter and then may order yung doctor doon na kailangan tanggalin nila yung catheter nila or kailangan tanggalin ng staff and then parang may times na nahihiya yung patient na yung private part nila sa may lalaking staff and also nahihiya din sila na magsabi about sa reproductive health nila. Bilang isang future nurse, paano mo maipapakita o magagampanan ang pagtulong para maging fair at mas maayos ang healthcare services para sa mga kababaihan? Bilang isang future nurse, gusto kong makatulong sa mga kababaihan na hindi nasasabi yung mga side nila is magiging fair ako sa kanila, lalo-lalo na sa mga healthcare services sa pamamagitan ng pakikinig at pag-iintindi. Dahil doon nagsisimula yung compassion and respect. Yun, maraming salamat Miss Jaysa sa pagkakataon na makapanayam ka sa araw na ito. At yun, Gian, dito na nagtatapos ang report ko. Maraming salamat, Liam. Tunay ng mahalaga ang pagkilala sa kontribusyon ng kababaihan sa larangan ng kalusugan. Hindi lamang bilang mga tagapaglingkod, kung bilang ang mga haligi ng malasakit at dedikasyon. Mula sa usapin ng kalusugan, dumako naman tayo sa larangan ng edukasyon. Isa sa pinakamahalagang aspeto ng pagkakapantay-pantay ng kasarian ay ang pagkakaroon ng pagkakapantay na oportunidad at pag-aaral at pagtuturo. Narito si Gianna para sa kanyang ulat tungkol sa karapatan at pagkakataon ng kababaihan sa larangan ng edukasyon. Magandang araw, Gian. Ngayon ay nandito ako sa paaralan ng ISAT upang makipanayam sa isang guro rito. Patungkol sa usaping edukasyon at pangkababaihan, kasama ko ang isang mabuting at kagalang-galang na guro na si Binibining Samantha Jose. Sa tingin mo po ba patas at sapat na ba ang binibigay ng oportunidad sa mga kababaihan pagdating sa aspeto ng edukasyon? Sa tingin ko naman oo, pantay ang mga oportunidad para sa mga kababaihan. Kasi kahit dati pa naman sa Pilipinas, karamihan sa mga guro ay babae.
Yan, diba? So, tinilang mo din tayo na pag-iiwanan pagdating sa paglilid. Diba? May mga babae ng mga principal, may mga supervisors ng mga principal, may mga head ng education system dito sa Pilipinas na mga kababaihan. Paano po ba maaaring isulong ng mga guro at paaralan ang pagkakapantay-pantay na kasarian sa isang curriculum? Hindi naman siya mahirap gawin. Napakadali lang namang ituro or magbigay ng kaalaman tungkol sa pagkakapantay-pantay ng kasarian. Lalo na dito sa Pilipinas, ang mga tao ay very open na or mulat na yan, sa pagkakapantay-pantay ng kasarian. Hindi kagaya ng mga dating panahon na talagang makalalaki sila, diba? Ang mga babae parang sa bahay lang or ganun lang yung mga rules nila. Pero ngayon kasi, sa Pilipinas or kahit sa buong mundo, diba? Pantay-pantay na ang mga kababaihan at mga kalalakihan. Ganun din sa mga classrooms, diba? So hindi naman tayo nag-discriminate at hindi pwede mag-discriminate ng kahit ano pa mga kasarian. Makababae, lalaki, or kahit ano pa mga kasarian. Bakit po ba mahalaga na makatanggap ng sapat na atensyon at oportunidad ang mga kababaihan pagdating sa usaping edukasyon? Kagaya ng sinabi ko kanina, hindi naman nalimit sa kaalaman natin mga tao or mga Pilipino ang pagkakapantay-pantay sa kasarian. So kagaya ng kahalagahan ng pagbibigay ng oportunidad para sa mga kalalakihan, siguro mahalaga din na magbigay ng oportunidad para sa mga kababaihan, hindi lang pagdating sa sektor ng edukasyon, kundi sa kahit anong bagay. Ma'am, maraming salamat po sa napakagandang sagot at tunay na ang kahalagahan ng pagbibigay ng oportunidad sa lalaki ay dapat din matamo ng mga kababaihan. Kaya naman, balik sa iyo, yan. Salamat, Gianna. Tunay nga na ang kahalagahan ng pagbibigay ng oportunidad sa kalalakihan ay dapat ding matamo ng mga kababaihan. At ngayon, magpalipas muna tayo ng ilang sandali para sa isang positibong balita na siguradong magbibigay inspirasyon sa ating lahat. Maraming salamat, Gian. At ngayon naman, matapos natin talakayin ng mga isyong kinakaharap ng mga kababaihan sa lipunan, dumako naman tayo sa isang masaya at nakaka-inspire na kwento sa ating Good Vibe News. Sa isang maliit na barangay sa probinsya, may isang babaeng guro na kilala sa pagtuturo sa mga batang hindi makapag-aral dahil sa kakulangan sa pera. Isang babaeng guro si Teacher Shaina at araw-araw siyang nagtuturo ng mga bata sa ilalim ng puno. Wala silang sapat na kagamitan, pero dahil sa sipag at puso ng guro, natututo pa rin ang mga bata. Habang tumatagal, ay napapansin na ni Teacher Shaina ang bunga ng kanyang mga pagsisikap at pagsasakripisyo. Unti-unting natututo at lumalago ang kaalaman ng mga bata at sila ay nasasabik sa pagdating ng kanilang butihing guro at sa oras ng kanilang klase. Nang lumaon, ay nakatanggap sila ng mga donasyon na siyang ibinahagi niya sa mga bata at nakatulong ito upang mas mapabuti at mapaigting ang pagkakatuto ng mga paslit na mag-aaral. Sa pagtatapos, silang lahat ay uuwing may mga ngiti sa labi, baon ng bagong kaalaman, karanasang di malilimutan, at pusong puno ng inspirasyon upang ipagpatuloy ang kanilang mga mithiin sa buhay. Bakit po nagpapatuloy pa rin kayo magturo kahit na alam niyo naman po at nararanasan niyo naman po na kulang kayo sa pondo at wala po kayong sinasahod? Bukod po sa kinakagalak ng puso ko na tumulong sa iba, sa tingin ko po ito po yung makakatulong sa kanila para sa kanilang kinabukasan. At ginagawa ko po ito ng walang hinahangad na kahit anong kapalit. Maraming salamat, ma'am. Naway mas marami pa ang katulad mo ang magmalasakit sa mga kabataan at sa iba pang mga kapwa natin tao. Maraming salamat, ma'am. Napakabuti ng inyong puso. Thank you po. Isang magandang paalala mula kay Teacher Shaina na kahit maliit ang iyong paraan, malaki ang epekto kapag ginawa mo ito ng may puso. Tunay nang nakakagaan ng loob ang mga ganitong kwento. At dyan nagtatapos ang ating Good Vibe News ngayong araw. Balik sa inyo, Gian and Angelica. Ngayon naman, partner, dumako na tayo sa usapin tungkol sa pananampalataya. Alam natin na sa ministeryo, bihira ang mga babaeng pastora, di ba, partner?
Ngunit hindi ito hadlang upang maipakita ang kanilang paninindigan at kakayahan bilang mga lingkod ng Diyos. Narito si Danica na makakausap ang isang babaeng tagapaglingkod ng Panginoon upang ibahagi ang kanyang mga karanasan, hamon at inspirasyon sa paglilingkod. Magandang araw, Miss Angelica. Narito ako ngayon kasama si Pastora Annalisa Berances upang makapanayam sa usaping patungkol sa panrelihiyon at pangkababaihan. Pastora, magandang araw po. Magandang araw. Tanong ko lang po bilang isang babaeng tagapaglingkod ng Panginoon na alam naman po natin na bibigyan sa ministeryo. Ano-ano po ang pinakamalaking hamon na inyong pinaharap upang maipakita ang paninindigan ng pastor? Bilang isang pastora kasi naranasan din namin yung maraming mga hindi naniniwala sa aming kakayahan dahil lalo na sa panahon ngayon, mas marami pa rin kasi naniniwala sa lumang tipan na sinasabi ko na meron lang kakayahang magturo ng bahagi ng salita ng Diyos ay ang mga pastor. Subalit, sabi nga, kung talagang nasa puso mo ang paglilingkod at ang Panginoon, walang hamon na hindi mo kayang harapin kasama ang Panginoon. Bilang isang pastora, naranasan ko na ma-reject ang maraming tao. Dahil sa aking karanasan, dahil ako'y walang pinag-aralan, maraming masasakit na salita, masasakit na pangyayari na siyang nagpahirap sa amin bilang isang pastora. Sa akin kasi, talagang masasabi ko na pinakamahirap yung nasa sitwasyon na gusto mo nang magbahagi ng salita ng Diyos pero maraming discrimination na sinasabi sa inyo ng mga tao dahil nga babae kami, may limitasyon lang ang kakayahan namin bilang isang babae. Pero doon kami nanindigan bilang isang mga kababaihan na ipagpatuloy. At sinasabi naman kasi sa bagong tipan na binigyan ng Diyos ng panibagong kakayahan yung mga kababaihan para magpalaganap ng salita ng Panginoon. Kaya yun yung pinanghawakan namin na kalakasan ng loob. Na pinakita namin sa mga tao na hindi lamang sa pagiging pastor o sa pagiging lalaki, may kakayahang magbahagi ng salita ng Diyos. Kaya rin nating mga babae na manindigan na kaya nating ipalaganap ang salita ng Panginoon, lalo't-lalo na hindi naman para sa atin yung ginagawa natin, kundi para sa Panginoon. Yun yung isang matinding naging hamon sa amin bilang isang pastora. At nagpapasalamat kami sa Panginoon kasi mas marami ng mga kababaihan ngayon ang sumuong talaga sa pagsubok na yun at nagtagumpay. At ipinakita nila talaga na hindi hadlang ang pagiging babae para ikaw ay maging pastor ng Panginoon. Paano niyo po nalampasan ang mga hamon ito at nanatiling matatag sa inyong pagtawag bilang lingkod ng Panginoon? Sa akin po, sa naging karanasan ko, nagtiwala ako ng buo sa Panginoon. Hindi ako nagtiwala sa kakayahan ko kasi ang kakayahan ko may hangganan eh. At masasabi ko talaga na hindi ko naman kaya kung hindi dahil sa Panginoon. Nagtiwala ako sa Kanya at talagang inilagay ko yung aking sarili sa kalooban ng Diyos. At talagang pinanghawakan ko na ang pagkatawag sa akin ng Panginoon na hindi lamang pagkatawag ng posisyon o pagiging pastor o pagiging head pastor ng church, kundi tinawag ako ng Panginoon para magpatuloy at maging matagumpay sa pagpapalaganap ng salita niya. At talagang pinanghawakan ko sa sarili ko na siya yung naglagay sa akin sa posisyong ito, siya yung nagbigay sa akin ng karunungan, siya yung nagbigay sa akin ng pag-asa na kahit na babae ka pala, kaya mo pang ipahayag ang salita ng Diyos. Yun yung pinanghawakan ko. Yun yung naging kalakasan ko para ipaglaban talaga. Na kaya rin naming mga pastora kung ano yung kakayahang gawin ng mga pastor. Panghuli po, Pastora, gusto ko lang kung tanong sa inyo kung ano po ang papayo niyo sa mga kababaihang nagnanais ding maglingkod sa ministeryo ngunit nakakaranas ng di patas oportunidad at pinanghinaan po ng loob? Ang maipapayo ko lang po sa mga kababaihan na gusto pang maglingkod, na nakakaranas ng iba't ibang klaseng mga pagsubok, iba't ibang klaseng mga karanasan na minsan yun yung nagbibigay sa kanila ng
pagka-down sa sarili, ang may papayo ko lang po sa inyo, huwag po kayong bumitaw, huwag kayong sumuko sa kung anong ibinigay sa inyo ng Panginoon dahil hindi naman po magiging hadlang ang lahat ng mga pagsubok na yan para po matupad ninyo yung kalooban ng Panginoon. Ilagay nyo lang po lagi sa puso nyo at sa isipan nyo na kaya nyo po at magtatagumpay po kayo sa kung ano man po ang layunin ng Diyos na ipagkakaloob sa inyo bilang isang lingkod, bilang isang pastora, o kahit na anong kung kalagayan ng gusto ng Panginoon na ibigay po sa inyo. Ang masasabi ko lang po na buong puso po kayo magtiwala sa Panginoon at ilagay nyo po sa inyong isipan na hindi kayo pababayaan ng Panginoon. Sabi nga ng Panginoon, anak, di kita iiwan ni pababayaan man. Kaya lagi mo pong ilalagay sa inyong puso, sa inyong isipan na kahit na anong pagsubok, kahit na anong hamon po sa inyo ng paligid natin, ng mundo natin, para ibaba tayo sa ating mga kalagayan ngayon, gawin po nating kalakasan para po mas lalo po tayong magkaroon ng encouragement sa ating mga sarili na hindi maging hadlang sa atin ang pagiging babae para hindi mapagpatuloy ang pagiging isang lingkod natin ng Panginoon. Wala naman po sinasabi ang Panginoon kung hanggang saan po ang ating kakayahan. Basta po tayo naniniwala at naninindigan na ang pinaglalaban po natin ay para sa Panginoon at kalooban ng Diyos, tayo po ay pagtatagumpayin ng Panginoon. Yun lamang po. Maraming salamat. Maraming salamat po sa mga kapaganda at makabulungang mensahe na itinarin po sa amin. Tunay nga na ang kasarian ay hindi kailanman magiging hadlang upang ang Panginoon ay ating paglingkuran. Balik sa'yo, Angelica. At sa susunod nating ulat, alamin naman natin ang kalagayan ng kababaihan sa larangan ng ekonomiya. Narito si Tricia upang ihatid ang ulat tungkol sa mga oportunidad at hamon ng kababaihan sa mundo ng trabaho at kabuhayan. So, magandang araw, Angelica. Ngayon nga ay narito tayo ngayon sa malawak na pamilihan ng Baliwag City upang kumausap ng isang tindera tungkol sa sitwasyon ng mga kababaihan sa larangan ng pagtatrabaho. So, ayun nga, patuloy tayo naghahanap ng mga tao na makakausap tungkol sa usaping ito. Kanina nga ay may mga nakausap na tayo, Angelica, pero nung nakita nila yung camera nahiya sila magbigay ng kanilang mga saloobin. Kaya ngayon ay samahan niyo ako upang maghanap pa tayo ng ibang makakausap. So, sa tinagal-tagal nating naganap ng tao na ating makakapanaya, mayroon ng isang tao na naglakas ng loob upang sagutin ang ating katanungan. So, ngayon, kasama natin si Ma'am Ana upang sagutin ang ating tanong. So, ngayon, Ma'am, sa panahon po natin ngayon, sa opinion niyo po, mas madali po ba or mas mahirap ang paghahanap ng trabaho o pagkakakitaan kumpara sa nakaraang panahon? Sa generasyon ngayon, sa tingin ko hindi mahirap dahil nakadepende ang mga employer sa attitude and skill strategy ng isang employee. So, maaari niyo po bang ipaliwanag kung bakit niyo nasabi ito? Ano po yung mga pangunahing dahilan na nakikita niyo na nagiging sanhi sa mga ganitong sitwasyon? Sa ngayon, pareho lang may epekto sa presyo dahil once na mag-increase yung raw material nito, may possible nga na tumaas yung presyo, may possible din na bumaba po yung kita namin. So, ayun maraming salamat Ma'am Ana. So, malaking tulong po ito para sa aming pananaliksik. Maraming salamat. So, ayun nga may nahanap ulit tayo ng makakapanayam natin sa usaping ito. So, nandito si Ate Princess upang makapanayam natin sa ating tanong. So, Ate Princess, sa pagbabago sa ekonomiya tulad ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin o pagdating ng pandemya o ang pag-usbong ng mga bagong teknolohiya ngayon, alin po sa mga ito ang pinaka nakakaapekto sa inyong trabaho o hanap buhay bilang isang babae? Malaki kasi yung pag tumaas yung puhunan, mas tataas din yung presyo ng mga bilihin. Tapos kaming mga tindera, lilit yung namin, kita. Mahirapan kami. So, sa paanong paraan po ito nakakaapekto sa inyo? O mayroon po ba kayong mga estratehiya o hakbang na ginagawa upang harapin ang mga epekto nito? Lumalaban lang, uutang ka, kikita, pambabayad sa utang, ganun lang. Tapos magtitinda ka para kumita. So, ayun, maraming salamat ate sa inyong panayam. Malaking tulong po ito para sa aming pananalis. Thank you po.
So, ayun nga, no, sa ating panghuling tanong ay meron tayo ulit na makakausap. So, andito si Nanay Marichu upang ating makapanayam ngayon. So, sa tingin niyo po, Nay, kung mayroon kayong isang bagay na nais baguhin upang mas maging pantay ang mga oportunidad para sa kababaihan sa trabaho, ano po ito at bakit? Yes, siyempre gusto kong may trabaho, pati sa mga babae, di ba? Para naman, lalo na kung wala ka ng anak. O katulad sa amin dito, nagtitinda, may edad na. At saka yung may magbantay na, para naman medyo yung pamilya, magaan-gaan naman. So, paano po natin to maisa sa katuparan o sino-sino po ang mga maaring makatulong upang maisulong ang pagbabago? Parang ugawan talaga ng batas yan sa Senado para namang matupad, di ba? So, maraming salamat po, Nay, sa inyong mga opinion. Malaking tulong po ito para sa aming ginagawa pagsasaliksik. Maraming salamat thank you. po. So, ayun nga, Angelica, no, narinig naman natin ang kanilang mga saloobin patungkol sa sitwasyon ng mga kababaihan sa larangan ng pagtatrabaho. So, tunay nga no, na hindi talaga patas ang pagbibigay ng oportunidad sa mga kababaihan. Ngayon ay panawagan at dalangin natin na mabigyan ito ng aksyon. So, lagi nating tandaan na ang babae ay hindi babae lang. So, balik sa'yo, Angelica. Salamat, Trisha. Makikita natin na patuloy na nagsusumikap ang mga kababaihan upang magkaroon ng pantay na oportunidad sa trabaho at mas maunlad na kinabukasan. At tama si Ma'am Ana kanina, partner. Sa henerasyon ngayon, panawagan at dalangin natin na sana ay hindi na maging mahirap ang paghahanap ng trabaho sa ating bansa. Sapagkat sa panahon ngayon, ang mga employer ay higit na nakatuon hindi lamang sa karanasan, kundi sa attitude, skills, at strategy ng isang empleyado. Tama riyan, partner. Tunay ngang patuloy na ipinapakita ng mga kababaihan ang kanilang kakayahan at determinasyon sa iba't ibang aspeto ng lipunan. Ngayon naman, ating alamin ang kalagayan ng mga kababaihan sa mundo ng politika at ating kilalanin ang ilan sa mga kababaihan na tumatak at namayagpag sa mundo ng politika sa ating bansa. Matapos ito, atin ding pag-uusapan ang isang sensitibong issue kung saan tatalakayin natin ang mga kinakaharap ng suliranin ng mga kababaihan sa gitna ng giyera at digmaan. At magbalik tanaw din tayo sa mga naging buhay at karanasan ng mga kababaihang Pilipino. Narito si Aaron para sa kanyang ulat. "24 female senators since first Congress in 1947 up to this date. 3 female out of 15 vice presidents and only 2 out of 17 official presidents of the Philippines were female. Those are the numbers of female representatives at the higher government of the Philippines, which was obviously uneven. Even though women had already achieved equal rights amongst men when it comes to politics, it is still relatively seen that women are still encapsulated by the stereotype that women can't lead. Let's put the thought on our country's perspective. A lot of notable women run for candidacy in different positions in our higher government in hopes of building a functional nation. There's Miriam Defensor Santiago, who also known as the Iron Lady of Asia. She is also a former senator who ran 3 times for presidency, a woman that is filled of wisdom to share and strength to eradicate the country's biggest issue, the corruption. Yet, she still lost in each of her trial. Also, there's Lenny Robredo, a lawyer, former representative of Camarines Sur 3rd District at the House of Representatives, former vice president, and the current mayor of Naga City, who also ran for a presidential position back in 2022. Yet she lost over our current president, Bongbong Marcos. And lastly, there's Heidi Mendoza, a former commissioner on audit and also recognized internationally as she became the Undersecretary General of United Nations Office of Internal Oversight Service. She was also a whistleblower of multiple high-profile corruption cases that she lost back in 2025 senatorial election, the same year where Philippines was drowning in the midst of chaos caused by the corruption.
It is seen and it is obvious that no matter how much credibility and qualifications a woman served in the Philippine government, there were still an existing stigma amongst Filipino when it comes to women's leadership and women's abilities. And even if it is truly unfair and inappropriate, at the end of the day, it is still the Filipinos' votes and choice that will decide for our officials and for our future. On today's generation, our world is surrounded by hatred and wars, and where bullets and bombs knows no bounds, and captures lives of multiple innocent women and children. One of the most tragic war today was being taking place here at Asia, where conflicts between Palestine and Israel were arising day by day, and already took thousands of lives, and half of those are women and children. They did nothing wrong, and they're innocent. The only reason for their death was to be born in their own race. Philippines was no exception when it comes to women abuse and death. During wars, back in 1942 up until 1945, during the World War II, Japanese occupation was being taken place here in the Philippines. Within 3 years, Filipinas endured slavery, sexual abuse, physical abuse, and murder on a daily basis, and some of them just accepted their fate. The story of Philippine history under the occupation of Philippine colonizers was entailed by a Filipino historical TV series, Pulang Araw, where they give emphasis not only to the war, but the sufferings of women during that time. Filipino women were once called as comfort women because of their perceived purpose to the Japanese men during the colonization. Japanese soldiers were ruthless. They had no conscience, as they rape and abuse Filipinas, even the children. And the victims couldn't flee and do nothing but bear the abuse while longing to be with their loved ones once more. But everything comes to an end, and Filipinas eventually make their own movements against the evil colonizers, as some of them became guerrillas, nurses for Filipinos, spies, and led their own guerrilla units against the Japanese colonizers. Some of the most notable women during that period was Nieves Fernandez and Yay Panlilio, who led their own guerrilla units. This proves that women in the midst of war shall not always become inferior. Brute strength may not be an advantage, but they have equal wisdom, tactics, and skills that can make a difference and could even put an end to a war if combined and amplified as one. That would be all for my discussion. And now, once again, let us welcome Mr. Gian Montilla. Thank you. At dyan nagtatapos ang ating mga ulat para sa araw na ito. Tunay ngang napakaraming aspeto ng lipunan kung saan patuloy na ipinapakita ng mga kababaihan ang kanilang talino, tapang at malasakit. Mula sa kalusugan, edukasyon, relihiyon, ekonomiya hanggang sa politika, isang paalala ito na ang kababaihan ay may mahalagang papel sa paghubog ng isang mas pantay at makataong lipunan. Tama kayo riyan, Angelica at Gian, naway magsilbing inspirasyon lang sa ating lahat ang mga kwentong ating narinig ngayon na patuloy tayong magindaan sa pagkakapantay-pantay at pagbibigay halaga sa kakayahan ng bawat isa, anuman ang kasarian. At dito na nagtatapos ang aming mga ulat mula sa araw na ito. Muli, ako si Gian Montilla. Ako naman si Angelica de la Cruz. At ako si Aaron Balorin. At ito ang G1 News. Ang tinig ng kababaihan, hatid ay pagkakapantay-pantay, inspirasyon at kaunlaran.